Isang tow truck ang dumating sa bahay ni Maddie Barker para hilain ang kanyang sasakyan. Lumabas si Maddie at sinubukang akitin ang damdamin ni Gary dahil dati silang magkarelasyon hanggang sa hindi na lang nagparamdam si Maddie. Ang kanyang mga pagsusumikap ay nasira ng isang lalaki na nakasama niya noong nakaraang gabi na lumabas na suot lamang ang damit na pang-ibaba at hinawakan siya nito. Inailan ni Gary ang sasakyan sa kabila ng mga protesta ni Maddie dahil isa siyang Uber driver. Nag-rollerblade si Maddie papuntang trabaho at naabutan si Gary na huminto para bumili ng almusal. Sinubukan niyang ibaba ang kotse at itakas ngunit nakakabit pa rin ang kotse sa truck kaya pilit niyang sinubukang i-atras hanggang itinaas ni Gary ang sasakyan pabalik. Napunta si Maddie sa probasayon bilang resulta ng kanyang mga aksyon at sinabi rin sa kanya na marami siyang utang na mga buwis kaya nanganganib siyang mawalan ng bahay. Sa kanyang trabaho bilang bartender sa isang waterside place sa Montauk, nakipagtalo siya sa isang customer na sinubukan na bumili ng inumin bago magbukas ang bar. Pinagsabihan siya ng kanyang manager at pinagtupi ng napkins. Sa kanilang pahinga, ipinakita ng katrabaho at kaibigan niyang si Sarah kay Maddie ang isang trabaho mula sa isang mayamang pamilya na naghahanap ng isang tao na ede-date ang kanilang anak bago siya tumuntong sa kolehiyo at bilang kapalit, magbibigay ang mga ito ng kotse na Buick Regal. Napagtanto ni Maddie na ang ibig sabihin ng date ay sex ngunit nagpa siya pa rin siyang mag-apply dito dahil wala siyang ibang pagpipilian at gusto niyang pagsamantalahan ang mga mayayaman dahil kukunin na nila ang kanyang bahay. Dumating si Maddie sa tahanan ng pamilya Becker at nakilala ang mga magulang, sina Laird at Allison. Pinag-usapan nila ang kanilang anak na si Percy na nakatakdang pumunta sa Princeton sa Taglagas ngunit napaka-awkward at mahiyain. Wala rin itong kaibigan at ginugugol niya ang kanyang mga araw sa kanyang silid sa paglalaro ng mga video games. Habang umaasa sila sa isang taong mas malapit sa edad ni Percy, kunumbinsi sila ni Maddie na siya ang tamang babae para sa trabaho. Gayunpaman, sinabi ni Laird at Allison kay Maddie na hindi dapat malaman ni Percy ang tungkol dito. Sinabi ni Laird at Allison kay Maddie na hanapin si Percy na nagtatrabaho sa isang dog shelter. Nakasuot siya ng isang fitted na dress para subukang akitin siya at nagkunwaring gustong umampon ng aso. Ipinakita sa kanya ni Percy ang isang dating aso ng pulis na nagngangalang Milo na tinanggal sa serbisyo dahil sa pagka-addict sa cocaine. Nagtungo ang dalawa sa opisina upang punan ang aplikasyon nito. Nagsimulang kabahan si Percy dahil sa pang-aakit na ginagawa ni Maddie at sinubukang umalis ng maaga, ngunit inalok siya ni Maddie na sumakay pa uwi pagkatapos hiramin ang van ni Jim. Nang dinala niya si Percy sa kanyang bahay, inilabas ni Percy ang isang lata ng mace at inispray ito sa kanyang mukha. Matapos ipaliwanag sa sakit ni Maddie na sa tingin niya na siya ay kaakit-akit at gusto niya lang makascore, sinabi ni Percy na gusto niyang makipag-date ng maayos kung saan sumang-ayon si Maddie. Kalaunan ay ibinalik ni Maddie ang van kina Jim at Sarah at sinabi sa kanila na siya ay mahihirapan kay Percy. Dinala ni Maddie si Percy sa isang bar kung saan kilala niya ang waitress. Umorder sila ng Long Island iced tea na hindi nagustuhan ni Percy ang lasa. Isang lalaki na nagngangalang Travis ang nagpakita na lumalabas na ex-boyfriend ni Maddie. Ipinakita niya ang kanyang wedding ring at sinabi na ang pag-iwan sa kanya ni Maddie ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya at binalaan si Percy na huwag ma-attach sa kanya. Kalaunan ay pumunta si Maddie at Percy sa beach para sa isang skinny dipping session. Habang si Percy ay nag-aatubili, hinikayat siya ni Maddie na sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, tatlong lasing na teenager ang nagpakita at nagnakaw ng kanilang mga damit na naglalaman ng kanilang mga wallet, telepono, at susi, kaya't si Maddie ay hubad na umahan mula sa tubig at nakipag-away sa tatlong teenager bago sila sumuko at ibalik sa kanya ang kanilang mga gamit. Nang bumalik si Maddie sa tubig, sinabi ni Percy sa kanya na may mali sa kanya. Nagtungo si Maddie sa kanyang kotse at nagbihis. Sinundan siya ni Percy na nakahubad pa rin at hinihiling na ibalik ang kanyang telepono. Nang hindi ito ibalik ni Maddie at nagsimulang magmaneho, sumakay siya sa hood ng kanyang sasakyan, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagmamaneho sakay si Percy sa hood. Nakita sila ng mga pulis at tinugis, ngunit natakot si Maddie na mawalan siya ng lisensya kapag nahuli siya, kaya mabilis siyang nagmaneho at nakalagpas sa mga riles ng tren bago sila matamaan ng tren na naging dahilan para hindi makahabol ang pulis. Idinola ni Maddie si Percy sa kanyang lugar upang subukan ulit na akitin siya. Sinubukan niyang gumawa ng isang sexy na sayaw para sa kanya at pagkatapos ay ipinasubok niya sa kanya ito hanggang sa makakita siya ng pantal sa kanyang likod na dulot ng pagkabalisa. Nilagyan ni Maddie ng cream ang kanyang likod at nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan, kabilang ang katotohanan na pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase dahil sa pagtulog sa kwarto ng kanyang mga magulang at pagpapakalat ng tsismis na nakikipagtalik siya sa kanila, kaya ayaw niya nang lumabas. Nagbahagi din si Maddie tungkol sa isang nakakahiyang alaala kay Percy.
Hiniling ni Percy kay Maddie na gugulin ang araw kasama niya para sa isang tunay na date kung saan siya ay sumang-ayon. Pumunta sina Maddie at Percy sa isang arcade at nanalo ng mga premyo bago makick out dahil nakikigulo si Maddie sa ibang bata. Dumaan sila sa parola upang magpahinga. Nagkwento si Maddie tungkol sa kung bakit hindi siya umalis sa Montauk at nanatili sa bahay ng kanyang ina ay dahil ibinigay ito ng kanyang ama sa kanila kasama ang ilang pera upang hindi sila makagambala sa kanya at sa kanyang unang pamilya. Upang pagaanan ang loob, hiniling ni Percy kay Maddie na halikan siya na pinayagan naman nito. Pagkatapos ay pumunta sila upang makipagkita sa dating yaya ni Percy na isang may sapat na gulang na lalaki na nagngangalang Jody. Pinaghihinalaan ni Jody na pera lang ang habol ni Maddie, bagamat sa tingin ni Maddie siya ay nakakatakot sa pagiging isang lalaking yaya sa isang teenager na lalaki. Isang dating kaklase na nagngangalang Duncan ang nagpakita sa bahay ni Maddie dahil isa na siyang realtor at gustong ibenta ang kanyang bahay sa buong halaga. Tinalikuran siya ni Maddie dahil plano pa niyang iligtas ang bahay. Nang maglaon, pumunta sina Maddie at Percy sa hapunan sa isang magarbong restaurant bilang bahagi ng isang maliit na prom date dahil pareho silang hindi nakapunta sa kanilang mga prom. Kinikayat ni Maddie si Percy na tumugtog ng piano pagkatapos niyang banggitin na marunong siyang tumugtog, kaya pumunta siya at tumugtog ng kantang Man-Eater at narinig ng buong restaurant na siyang nagbigay sa kanya ng palakpakan. Pareho rin namang humanga si Maddie. Isang batang babae mula sa paaralan ni Percy, si Natalie ang pinuntahan siya upang ihandog ang kanyang papuri sa kanya at sinabi niyang pupunta rin siya sa Princeton sa Taglagas. Inanyayahan ni Natalie si Percy sa isang party para sa iba pang mga estudyanteng pupunta sa Princeton. Sinubukan ni Maddie na pigilan siya na pumunta sa takot na mauwi siya sa pagtulog kasama si Natalie o ibang babae. Pinag-usapan nila kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng summer. Nang malaman ni Percy na hindi na sila magkikita dahil sa palusot ni Maddie na ayaw niya ng malayong relasyon ay nadismaya si Percy kaya sa kabila ng mga pagtutol ni Maddie, sinabi ni Percy na gusto niyang pumunta sa party. Sumakay ng limo ang dalawa papunta sa party at naunang pumasok si Percy dahil sa galit. Tinanap ni Maddie si Percy na kinailangang harapin ang mga snooty teenager na nag-iisip na masyado na siyang matanda para doon. Nagtanong-tanong siya at kalaunan ay natagpuan ni Maddie si Percy sa isang kwarto kasama si Natalie, ngunit siya ay balisa dahil siya ay nakainom at uminom rin siya ng isang ibuprofen. Pinuntahan niya ito sa banyo para isukan niya ito hanggang sa pumasok ang mga magulang ng batang host ng party at ilang kabataan para sabihin kay Maddie na kailangan niyang umalis. Sinubukan ni Percy na ipagtanggol siya at hindi niya sinasadyang nasuntok si Maddie sa lalamunan. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ni Percy na handa na siyang makipagtalik kay Maddie sa limo, ngunit pagkatapos niyang sabihin sa kanya na mahal niya siya, napagtanto niyang lasing na siya at tumanggi siyang gawin ito. Napansin ni Laird at Allison na si Percy ay tila mas masigla hindi katulad ng dati na lumalabas na dahil ito kay Maddie. Gayunpaman, sinabi ni Percy sa kanila na hindi na siya pupunta sa Princeton dahil gusto niyang manatiling malapit kay Maddie. Tinawag ni Allison si Maddie na nagsimula ng magdalawang isip tungkol sa trabaho. Sinabi sa kanya ni Laird na maaari niyang makuha ang kotse nang hindi ipinagpatuloy ang relasyon upang maiwasan ang hindi pagpunta ni Percy sa Princeton. Sa kasamaang palad, si Percy ay nasa kotse ng kanyang magulang at pinaandar ito na pumunik sa telepono ng kanyang magulang at narinig ang kanilang usapan na labis na ikinasakit ni Percy. Pagkatapos ay pinapunta ni Percy si Maddie para sa lunch upang kilalanin ang kanyang mga magulang. Inikayat niya ang kanyang mga magulang na tanungin si Maddie na nagtutulak sa katotohanan. May tumawag kay Percy at dali-dali itong lumabas upang makipagkita sa kanyang katrabaho na si Crispin para ilabas ang kotse sa kakahuyan at sirain ito. Naghagis sila ng bato sa pedal ng gas at nabangga ito sa isang puno at nahulog sa ibabaw ng kotse. Nang bumalik si Percy sa bahay, nagtuloy ito sa kanyang kwarto. Sinundan ito ni Maddie at nagpasya sila na makipagtalik at tapusin na ito, ngunit bago pa man siya makapasok sa loob nito, ay natapos na agad si Percy. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa lahat at ayaw na niyang makita si Maddie. Sinabi niya rin na sinasayang niya ang oras niya sa paghihintay sa kanyang ama sa bahay na iyon upang humingi nga kapatawaran na nagpaalis kay Maddie. Kalaunan ay dinala ni Gary ang sirang kotse kay Maddie dahil ang kotse ay nakapangalan sa kanya. Sinabihan ni Percy ang kanyang mga magulang na hayaan siyang magdesisyon sa kanyang sarili at hayaan siyang mabigo o magtagumpay ng mag-isa. Ipinagpatuloy ni Maddie ang kanyang pagiging Uber driver gamit ang kanyang basag na kotse at si Percy ay bumalik sa pagiging introvert. Hindi rin niya nire-replyan ng alinman sa mga text o tawag ni Maddie. Matapos makaipon si Maddie ng sapat na pera para ayusin ang kanyang sasakyan at mabayaran ang kanyang mga buwis, nagdiwang siya kasama sina Jim at Sarah, ngunit ibinalita nila sa kanya na lilipat na sila sa Florida para sa kapakanan ng kanilang magiging anak at dahil napakamahal din ang presyo ng bahay dito.
Naiwang malungkot si Maddie nang mapagtanto niyang mag-isa na lang siya. Kalaunan ay napagpasyahan niyang ibenta ang bahay. Nalaman ni Maddie na si Percy ay nasa isang Princeton mixer mula sa mga magulang nito at hinanap siya. Tumanggi pa rin itong makipag-usap sa kanya kahit na sinubukan nitong ipaliwanag ang sarili. Si Maddie ay lumukso sa hood ng kanyang kotse tulad ng ginawa niya sa kanya at siya ay nagmaneho nang nakabitin siya. Napadpad sila sa isang dalampasigan kung saan nasunog ang likod ng suot ni Maddie mula sa isang barbecue grill at dinerecho ni Percy ang sasakyan sa dagat. Nagpanik siya at hinanap si Maddie bago sila maluhaluhang humingi ng tawad sa isa't isa. Pagkatapos nilang magkasundo, sinabi ni Maddie na lilipat siya sa California at masaya si Percy para sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na kinukonsidera pa rin ang pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa kanya. Ibinenta ni Maddie ang kanyang bahay kila Sarah at Jim upang hindi na nila kailangan lumipat at palakihin ang kanilang magiging anak dito. Inayos ni Percy ang kanyang mga bag at nagpaalam kina Laird at Allison sa araw na nakatakda siyang pumunta sa Princeton. Dumating si Maddie upang ihatid siya roon bago siya pumunta sa California at sinurpresa siya sa pamamagitan ng pag-ampun niya kay Milo. Ang mga ito ay bumiyahe tungo sa bagong buhay. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para lagi kang updated kung mayroong bagong video.